Ito ang Magic Roleta! with General Torre. With General Torre, Magic Roleta. It's time! Paikutin ang Magic Roleta! GM Torre, para umikot ang Magic Roleta, ang magic word sa atin ay Go Roleta. We give you the honors para paikutin. Sabihin lang natin ang salitang Go Roleta. Go Roleta! Yo! Galing! Sino to? Oy! 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 Okay. Ang unang nakita natin, sino yan? Kong Rufus Rodriguez na miyembro ng Justice Committee. Committee. Oo. Bakit ba siya? Ba't laman ng balita? Bakit Si ba Kong laman ng Rufus. Okay. Diba siya yung nabanggit natin kanina na sinabi na magkaiba ang, sa usapin ng impeachment trial, magkaiba ang paninilbi or yung mga issue na hinarap ni VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary at ang kanyang persona bilang isang Vice President. Hindi raw impeachable officer ang Secretary of Education. Ano masasabi Kaibigan niyo? mo ba to, General Torre? Basta ko maalala ko na siya, kampi kami sa West Philippine Sea. Oh, yan. Team Pinas. Actually, isa sa pinakamalakas na boses laban dito sa mga pinagagawa na pagtatraidor sa bayan, itong si Rufus Rodriguez. No? Isa yan sa nagdidepensa sa West Philippine Sea. Tama si General Torre. Pero ang sabi ko nga, Congressman Rufus Rodriguez, kung poprotektahan mo kami sa West Philippine Sea, baka naman pwede mo rin kami protektahan laban doon sa mga traidor na mga pro-China, including si Vice President Sara Duterte. Sorry ha, pero alam ko naman na napakagaling mo isang abogado, pero ang hindi ko maintindihan yung reasoning mo sa pagkakataong ito. No? Ang ibig mo bang sabihin na pag nagnanakaw si Sara Duterte bilang Education Secretary, dahil hindi naman impeachable official ang Education Secretary, stuck tayo sa kanya bilang Vice President? Ganon yon. Ang intensyon ng saligang batas, powerless ang taong bayan to make sure na yung mga matataas na opisyal na magnanakaw, traidor, gumagawa ng impeachable offenses, nandun pa rin sa kapangyarihan. That is not the intention of the Constitution. Tandaan mo ha, Congressman Rufus Rodriguez, kung nakikinig ka, ang chapter na yan ay nakalagay sa accountability of public officers. Ang pinaka-importante dyan ay accountability. So para sabihin mo na, wag natin pakialaman yung DepEd Secretary siya. Tandaan mo rin na ang character ng isang tao ay indivisible. Hindi pwedeng magnanakaw siya bilang Education Secretary, dalisay siya bilang Vice President. We're talking about the same person. And impeachment is supposed to be an assessment and of the fitness, of the moral fitness of that leader to remain into office. So wag mo na kaming bigyan ng legal gymnastics. In this particular instance, you are an intellectual disappointment. Tama. Ayun na nga tayo kay Kong. Ako I agree. Attorney Dino, I agree. Yeah. Kaya ikaw, Cheska. Ang sasabihin ko sana, go na tayo sa next! Therefore, Go Roleta! Sino? Sino Hoy, na to? sino to? Si ano to Bakit parang hindi ko mamukhaan? Eto na. Oh, yan yung mga nasa rally. Madriaga? Kala ko si ano Kala Sino ko ba? si Kana Torres. So si Kala ko Madriaga. bagong alyansa makabayan. Si Ramil Madriaga. Asa na ba si Ramil Madriaga? Madriaga. Ramil Madriaga. General Torre, ano masasabi mo dito kay Ramil Madriaga? Uy, ayan, umubo. Baka gusto niyo ako maging kosa. Kasalukuyan siyang, di ba, inilipit ng una, kinasuhan. Oo. Kinasuhan siya ni Vice President Sara Duterte. Perjury. Oo. Ang perjury. At nilipat siya ng NBI, nasa kustudiya siya ng NBI, tama? Pero dahil dyan, kaya siya inilipat din dahil may mga banta sa buhay, Ay, oo. si Ramil Madriaga. Dahil kung matatandaan natin, yung kanyang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga ay naglalaman ng aligasyon na siya mismo ay nakakaalam na may mga natanggap na pera ang ikalawang pangulo mula sa mga pogo, no, at mga drug lords, no, na kung saan yun ang ginamit para sa kanyang pangangampanya, no, nung siya ay tumakbo para sa 2022 election. Kapanipaniwala ba? Mabibigat yung mga aligasyon ni Ramil Madriaga, no, kaya ang ano dito kailangan protektahan siya na hanggang marinig natin siya sa isang pagdinig, di ba? Kapanipaniwala ba, General Torre, ang mga akusasyon nitong si Ramil Madriaga? Ano yung sa'yo palagay? Yan hindi ako mapalagay. Pero General Torre, ayaw ka namin maging sa kosa. Iniisip ko na lang, kailangan ng aming abogado pareho kasi anyway, parating ng panahon, baka magkasama rin. Magkasama rin sa oblong.
Ayaw natin mawala si General Torre. Torre, hindi pwede maging kakosa ito, ha? Hindi pa papayag. Yung mga matatapang na mga lumalaban dito sa mga abusado ito at ginagawa lang ang trabaho, dapat protektahan, di ba? At kung si Madriaga. Madriaga nagsasabi ng katotohanan, kailangan protektahan yan. At kahit na hindi, dapat protektahan yan. So yung sumulat kasi yung abogado niya, ha, ang sinabi, meron daw attempt sa buhay niya sa Meron loob, nga, diba? no? Oo. Sa loob ng kulungan. Those are very serious allegations. And the state is duty-bound to protect him, especially if he is an integral witness. Tandaan natin ha, yung mga affidavit ni Madriaga ay kasama sa articles of impeachment. At yung mga nandoon sa yung mga aligasyon na yon at yung mga matatamaan na impeachment, ang laki ng incentive nila para patahimikin si Madriaga. Kaya kailangan protektahan si Madriaga. Kung may mangyayari diyan kay Madriaga, hindi lamang kasalanan ng Estado, ang suspect talaga ay yung mga tatamaan nung kanyang testimonya. Kaya kung ako sa inyo, warning lang no, doon sa mga may gustong gawin diyan kay Madriaga, wala pong ibang magiging suspect kung hindi kayo. No? Saka siguro maganda na nga sinabi mo, Dino, na siguro maganda na ding option ng House na mag-gain na ng jurisdiction kay Madriaga, no? Mukhang dapat talaga ay imbitahan na siya ng House na sila muna yung magbigay ng proteksyon dahil nga yung kanyang mga affidavit naman ay bahagi na nung on impeachment proceeding no laban kay VP Sara. Nang sa gayon, yung sa mga mangyayari na magbubulat-lat ng bank accounts, marinig din natin yung mismong testimonya ni Madriaga. At saka, maaring may mga hindi siya sinasabing totoo, maaring totoo yan, makikita natin yan sa pagdinig, di ba? Napakagaling ng mga nasa House Justice Committee naman sa cross-examination. Nandun si Manay Laila. I think mapapalabas niya naman, no? Kung talagang nagsasabi ng totoo, si Ramil Madriaga, o ito ay mga haka-haka lamang, kagaya ng ating mga, mga 18 Marines, ex-Marines, na medyo may mga butas sa mga istorya, no? Yan yung kailangan kasi nating gawin. At hindi yan mangyayari kung magkakaroon ng banta sa buhay si Ramil Madriaga. Oo, pakinggan natin yan at protektahan dapat ng Estado. Dahil dyan, At huwag ikulong si General Torre. Mahal ka natin. Patuloy natin. Protect General Torre. Protect si General Torre. Ito. Belated happy birthday. Oo nga pala, kahapon. So sa mga nakikinig sa Major atin, ang Sandro. lumabas sa ruleta ay si Representative Sandro Marcos. Yes, the majority floor Floor leader. leader. Si General Torre muna, batiin niyo po at ano po ang masasabi niyo? Happy birthday, sir! Double time sa apo na hinahanap nating presidente. Hanap na pala. para naririnig ko rin yung nanay ko, ah. Ilocano thing ba yan ngayon? Ilocano thing ba yun? Nahahanapan lahat kami ng mga apo, ah. Ito na po, sa lalong madaling panahon. Yung mga gestures naman. Delikado yan. Delikado. So ano bang bago kay Representative Sandro Marcos na sila ni Speaker D ang proponent nung anti-political dynasty bill ngayon no, sa Kamara natin na may 24 na pinagsama-samang draft or draft bills pero sa kanila ang namamayagpag yung kanilang sinulat ni Representative D and si Representative Marcos. Ano masasabi niyo doon? House Speaker. Ang masasabi natin dito ay parang medyo weak yung bill na yun right now dahil nga very hanggang second degree lang ng consanguinity ang kanilang pinipigilan. Dahil sinasabi nila, let's just pass a bill that will be realistic at papayag yung mga kasamahan natin. Pero sa akin naman, bakit yung mga kasamahan nyo, bakit yung mga representatives ang iniisip natin sa pagpasa ng anti-political dynasty bill? Bakit hindi yung mga ordinaryong tao na kailangan pakinggan nyo rin po kami na kung ano po ba yung mga gusto nating representatives in the future na ang hiling ng mga kabataan ng youth groups ngayon, 4 dapat. Sana hanggang 4th degree of consanguinity and co-affinity. Well, sana, Ay, ikaw naman, gusto ko lang sabihin, no, Sandro, no, Congressman Sandro Marcos, na this is your chance, no? Yes. Your chance to show what you're really capable of, what As a you're young truly gun. made of as a young Yes, gun. as a young gun. Diba? So, wag naman sanang ikaw magpasa na para bang trapo na naman ng isang batas na napakahina naman laban sa anti-political dynasty or sa mga political dynasties. Winidraw nga ni Laila de Lima yung kanyang sponsorship dyan. Winidraw rin ni Rice. ni Erice. Erice. Oo, ni Erice, 'di ba? So napaka-importante na tingnan mong mabuti kung yung pinapasa mo ba ito talaga yung gusto ng taong bayan. Your family has already gained so much in politics, no? And maraming debate kung maganda ba ang ginawa ng pamilya nyo.
i-separate mo yung sarili mo by making sure na malakas yung ipapasa mong batas. Yes. Alam mo, isa ding dahilan kung bakit nasa ruleta at laman ng balita si Congressman Sandro Marcos ay dahil nagpapanukala din siya ng batas na tinatawag naman na anti-road rage. Ah, no? yes. Kasi nga kamakailan nakikita natin, baka nga minomonitor ni na MMDA yan. Diba? Maraming CCTV ang MMDA eh. napapadalas po na sa ating mga kalye ay merong mga nagagalit, umiinit ang ulo at nauuwi sa talagang away. Minsan pa nga may barila, no? Merong mga talagang violent incidents, no? So may panukala din si Congressman Sandro Marcos na talagang bigyan ng penalty, no? Specifically yung road rage, no? Yung rage driving, no? Sa napapanahon naman siguro din, no? I Dahil agree. maraming biktima din, no? Ng ganitong klaseng problema sa ating mga kalsada ngayon. Lalo na siguro dahil tumataas ang presyo ng petrolyo. Baka lalo talaga At dumami ang mga road naiipit ka ragers sa na yan. traffic, di ba? Ang philosophical difference yata yan na justification, di ba? Hindi lang to ordinaryong homicide, hindi lang to ordinaryong violence, no? Assault. Kasi pag sakasakaling doon mo sa kalsada ginawa, di ba? Naaabala yung buong taong bayan. Di ba? So iba dapat merong mas mataas na penalty dahilan sa consequences ng action mo. Kaya yata sineseparate yung panukalang batas na ito Oo, na- compared doon sa generic na assault. Na hindi lang ito o, ordinary traffic violation or din, homicide, di ba? Oo. So, Saka privilege naman ang pag-drive naman sa ating mga kalsada, ha, Correct, 'di ba? So kaya kailangan talaga ikaw ay best behavior, 'di ba? Ikaw ay maayos na motorista, no? At sa minute, sa segundo na ikaw ay hindi na kinakakitaan ng ganyan, no? Maaring masuspende ang inyong license, no? Pero ito nga ginagawa na bukod pa sa ordinary traffic violation, may mas matataas ng mga penalty. Maaari kang makulong doon sa panukalang batas na road rage. And I agree kay Congressman Sandro Marcos na it's high time to pass that bill. So sana mapasa na yan. Pero sa mga kapwa natin nagda-drive, sa mga kapwa natin commuter, let's always remember that the roads were made to connect us. Oh. Hindi para ipanukala na meron akong kotse na dapat mauna ako sa'yo. So Yun. lahat tayo dapat ay magbigay dahil ang oras nating lahat ay importante. So ngayon na nga, let's move on. Di ba kasi General Torre, kasi road rage to eh. Meron ba kayong dito sa mga road rage natin, General? It's high time talaga na magkaroon ng definition ng road rage. Kasi marami dyan, basically, non-actionable. Basically, napakaliit na kung halimbawa yung bababa ka sa Kotse. mo, Oo. pagduduro mo yung kabila, tapos after that, sasakay ka uli at kung tutuusin, parang non-actionable pa of the moment dahil maliit na, magaan lang. Pero ang epekto naman nun, isipin mo naman, medyo masyadong malaki masyadong una-una, abala sa lahat. Tapos ang takot na pinapakita niyan, dahil sino nakapanood niyan na, lalo na kung may bit-bit na baril. That's, alam natin, grave threats yun or light threats. Pero pag hindi tinutok, light threats. Pag tinutok niyan, pwedeng grave threats. threats. Pero paano naman yung mga nakapanood na hindi kasali hindi ka sa road rage yun? Mga bata na nandun sa ibang mga Naapektuhan din. apektado. So, Correct. it has to be penalized. The action in itself, bababa ka ng kotse, may dala-dala kang baril, nagmumura-mura ka doon, hindi lang yung binumura mo dapat ang pwedeng magkaso sa'yo. Dapat, the public in general, pwede kang kasuhan na para bang alarm and scandal. Yan ang nga sa mga may Tsaka init apektado ang ka ulo. lahat. Oo. Public safety is di ba? Parang pwede nating mambabatas tong si General Torre. Tinan niya natin sa public safety. Kailangan niya tayo mga perspektibong ganito. Hindi kasi ang ganda nung sinabi niya na pagka may bata, may babae sa loob, no? Kasi yun din yung laman nung panukalang batas na harsher pa yung penalties kung may batang involved, no? Isa pa sa mga pinapanukala ni Congressman Sandro Marcos ay yung ilibre o bigyang subsidiya yung para sa mga low consumption households, no, yung mga pinakamahihirap nating mga kababayan, no, na ilibre yung kanilang kuryente. Lalo na ngayon na inaasahan na may mga pagtaas na mangyayari dahil nga tumaas naman yung presyo ng mga Gusto ko naman petrolyo. yan. No? Gusto ko naman yan. No? Pero para sa akin, I would support that. Pero medyo populist a little bit Kasi parang band-aid solution na naman. Diba? So pwede siguro yan dahil tumataas yung presyo ng crudo, no? At kailangan yung subsidiya. Pero siguro ang kailangan natin na long term na kailangan rin tingnan ni Majority Floor Leader Sandro
Sandro Marcos is, ano nga ba ang solusyon para mapababa ang kuryente sa Pilipinas? Tayo ang pinakamahala na kuryente sa buong Asia. Ano, ang nagko-compete lang yata sa atin, Japan, no? Tapos ang dumi pa nung kuryente, na yung pagpo-produce ng kuryente din sa Pilipinas. So kailangan ng long-term solution. So while I am okay with this particular bill, there has to be more long-term solutions. Ang isang gusto ko though is yung pagsuspende ng travel tax. Diba? Kasi konti na nga Kay lang, ano din kulang yan, na nga kay lang ang Sandro public din. spaces, konti na nga lang ang public parks, minsan na nga lang tayo magbakasyon, pinapamahal pa ng gobyerno. Diba? You have to enable us to enrich ourselves every single time we travel. So hindi nyo dapat iniisip na para bang kasalanan namin, gusto namin mag-travel na parang excise tax. May travel tax, may excise tax pa, diba? Lahat na nga merong tax, baka naman pwede doon sa pagta-travel namin, doon sa limited time namin nagbabakasyon, wag nyo na kami imposan ng travel tax. At huwag din natin patagalin pa. Mag-go-roleta tayo. Kasi sunod. Magbabakasyon na tayo. Subukan mong pigilan si General. Hindi. Pero with due respect, attorney, regarding dun sa subsidy or libre ang mga mababaong consumption. Alam mo, maganda yun eh. Maganda yun eh. Walang pinakaiba yun sa mga halimbawa, mababa lang ang, di ba sa taxes, sa graduated tax, exempted tax collection, din sa exempted ang mga Exempted, ganito. tama. So, wala rin pinagkaiba. So that ang ating mga kababayan din, na medyo nandun sa border lang, mapilitan nga na, magtipid tayo kasi pag dito lang ang ating gagamitin, libre. Correct. So, correct. people will find ways and means na talagang makatulong sa Diskarte. Ibaba ang Pagbaba ng konsumo. Diba? Ang ganda nung sinabi ni General kanina, with due respect. Pwede na talaga maging regular ito. Sorry for arguing with the words of the master. Sige, ano pa kayong meron natin sa ruleta? Tingnan natin kung meron pa. Go ruleta. Go, Ayan na nga. Okay, si Congressman Erice. Egay Erice na recently na napalitan, no? Na Bilang minority floor leader. Ang sabi naman niya, no, paninindigan ko ay pagpapalis sa akin or pagbibitaw o ano man yung nangyari dyan, hindi na ako senior deputy minority leader, pero masaya ako na isang liberal pa rin ang naging senior deputy minority leader na si Laila De Liman. Oo. So, ang nangyari dyan, Congratulate pala natin si Manay. Oo. Congratulations, Manay. Oo, na ikaw ay isang senior deputy minority leader, pero napaka-importante rin. Ang sinasabi kasi nila, bakit nakikialam ang mayorya? Tama. Sa minority. Ang sinasabi kasi nitong si Egay Erice, para bang pinatawag muna siya ni Sandro or pinatawag muna siya ng House leadership sa majority, tapos napalitan na siya bilang minority. No? Yan ba ang kalakaran sa House? Di ba? Unfortunately, parang totoo. No? Pero ultimately, para sa akin, nanindigan pa rin itong si Egay Erice na sabi niya, hindi ganyang klase ng anti-political dynasty bill ang ini-sponsor ko and therefore, hindi ko sinusuportahan yan and withdraw niya yung kanyang sponsorship. So, in that particular respect, we salute, di ba? We salute. Itong si Egay Erice, sana, kahit na tinanggalan ka ng poder, kung ano man yung backstory dyan, hindi namin may bibigay detalye kasi hindi naman namin alam, sana ipagpatuloy mo ang mga advokasya mo. Yun. Okay? Baka meron pa? Meron pa yata tayo nasa ruleta. Tingnan natin kung meron pang iikot. Go ruleta. Go ruleta. Oy. Ito yung parang feeling ko hindi na kinapos ng Ayan. pagiging busy this week. Ang chairperson ng Justice Committee ng House of Representatives, si Kong Beatrix Luis. Ano masasabi mo dyan, General? Bistro. Ano? Idol. Idol, kaibigan ko yan. Very Si Beatrix. objective. Very objective. professional. And binigyan niya talaga ng sapat na panahon ng magkabilang panig na may articulate ang kanilang mga saloobin patungkol sa impeachment. At parang kapag napapansin niya lumilis yung diskusyon, talagang dinidisiplina niya at ginagamit niya kapangyarihan ng kanyang gavel. No? Nakikita mo yung Para sa kapangyarihan. teacher. Para sa professor. Galing. Nakita mo yung kapangyarihan ng gavel when used properly, di ba? Kahit na lahat yan madadaldal, equal kayo sa house, no? Pero papakita niya na you're out of order at this particular point in time. Meron tayong agenda na kailangan. Hindi ito pag-uusig na, bagkus, doon lang tayo sa allegation ng sufficiency in terms of form and substance. Doon lang tayo sa mga allegation magpo-focus. Wag muna sa ebidensya, no? Yung mga tao na parang nagkakaroon ng premonition, bigla, di ba? Kasi, di ba? Dinala pa ang premonition sa isang house hearing. Oo, sa isang house hearing, dapat yata may bolang kristal siya, di ba? Kaya kulang po yan. Disiplina. Ni stricken off the records, yung lahat ng mga pinagsasabi nila na hindi okay. So, makikita nyo po, taong bayan, kung marurunong po ang inilalagay nyo sa poder, nagiging maayos po ang diskusyon. At kudos to Congressman Beatrix, no, for actually making sure na maayos ang diskusyon pagdating dito sa hearing sa House Committee on Justice sa impeachment. Ang naalala ko nga ngayon ay
nagkataon lang siguro na doon sa ICC, yung head nung chambers ay isang babae din yung judge, di Oo ba? nga. Na napakahusay din na itong sina Kaufman, nagdadrama-drama, nililihis ang usapan, hindi din pumapayag. Correct. Tapos dito naman sa impeachment proceeding, babae din yung ating chair naman ng komite, no? At nagpapakita din na hindi pwede yung mga panlalansi lang, pagdadrama lang, no? Stick to the issue, stick to the facts. International Women's Day, napakahusay po ng mga babae na ganitong klase, no? At dapat talaga na sila yung ating mga binibigyan ng pagkakataon na oportunidad. Saka last na, hindi Destino. lang pala yung mga, hindi naman pala totoo na yung mga babae lang yung drama ng drama. In this particular instance, yun yung drama. Doon po ng mga lalaki. Parang napapatahimik sa lahat. Ayusin mo ang buhay mo. Tama na pagbunga nga mo, yung babae. Di ba? So, ibig sabihin, itong mga, yung mga generalisms Mga about, stereotypes. about women and men in general, hindi naman yan totoo. No? Makikita rin natin that women can be very strong leaders. Hindi sila yung emotional. They can stick to facts, di ba? They can stick to the agenda talaga. Oo. Yan. Okay. Okay. So, tignan natin. Baka meron pa tayo. Go Roleta! Or Yun, Roleta. Ruleta. Sino to? Okay! Yung tatay ni Mr. Premonition. Baka dito niya naman ang kanyang gift of premonition, si Congressman Rodante Marcoleta. General Torre, kailan mo ba uhulihin ng mga traidor? I believe the discussion to the master. Bakit ka ba nasa, ulit niya, sa news to ngayon, di ba? Eh ako parang, ang naaalala ko pinilit niyang binabaluktot na naman ang records ng Senado tungkol sa Kalayaan Island Group. Na parang sinabi niya tahasa na dapat daw Sabi niya, i-surrender i-give na up lang, eh. Sabi niya, diba? diba? Give up na lang. Tapos yun, pinapa-edit niya ang records ng CA hearing na yun para dahil siya na naman daw ay misunderstood. Diba? Parang yung Oo, eh. isang weak senator na yun. Oo, parang ginagawa niya na tayong mahina, no? Hindi naman tayo kasing hina ninyo. Narinig po namin, hindi po mahina yung pandinig namin. Narinig po namin kung anong sinabi ninyo. Ngayon magdadalawang isip ka. Sinabi rin niya, 'di ba, na parang hindi si Coloma yung nag-found ng Kalayaan Group of Island, 'di ba? Ang daming mga kalokohan eh. Itong senador na ito, traidor, no? Traidor. Kaya dapat wag na nating payagan na ma-elect ulit yung mga traidor na kagaya ni Senator Marcoleta. Tama. Yan. Go Ruleta na ulit! Hindi. At mukhang naubos na natin ulit. Kasi Isang hirit